Yan na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Penitential Walk with Jesus nagbalampuson. Usa ka babay nagmaoy ug nangluwa ngadto sa mga deboto. Pipila ka mga tinunan sa Ibabaw Elementary School sa Cordova gikatahong nasudlan og daotang espiritu. Ug sugbuanon nga nakasulod sa top 10 sa 2025 bar exam gipasidunggan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gibuksan na ang mga religious activities subay sa kapistahan ni Senyor Santo Niño kaganyang kadlawon pinaagi sa Penitential Walk with Jesus. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Libuan sa mga deboto ni Senyor Santo Niño ang misalmot sa Penitential Walk with Jesus nga maoy nagbuka sa 9 Novena Masses. Alas 3 pa lang ganiyang kadlawon kining mga deboto sugod nang nagtapok sa Osmeña Boulevard sa Cebu City. Eksakto alas 4 sa kadlawon gisugdan ang Penitential Walk sa may Fuente Osmeña Circle padung sa Basilica Minori del Santo Niño. Nagampo sa Santos nga Rosario ang mga deboto samtang nag-Penitential Walk. Bitbit ang imahin sa Batang Jesus. Uba na ang iwag sa siga sa kandila nga ilang dala. Ini kada tuig ko mo ko yung Mga baiting ang tuig na. mga anak dyan. Oh, Koyog na ko. Hasta akong mga anak. Naaman sila. May glawas. Mahinsog akong pamilya. Tanan-tanan. Anong kalimutan? Malinaw, nagkapsay. Samtang ang uban midala sa ilang mga anak nga gibistihan ug sapot susama sa gisulob sa Batang Jesus. Isip pasalamat nila kang Senyor Santo Niño. Sama nila ni ining 6 anyos nga si Amelia Ken. Giisip na sa iyang amahan nga miracle baby nga ilang pinangayo sa Senyor Santo Niño. Natubuhan na siya paggawas. Miracle ba natubuhan. Karon kaya mo lang ipa isip pasalamat ba. Ni abay ninyo. Yung baby? Yes. Halos na puno-puno sa mga deboto ang tibok Osmeña Boulevard. Alas 5:12 karong buntaga hingpit nga nakasud dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño ang imahen sa Senyor Santo Niño diin libuan ka mga deboto ang nagpaabot kini human sa gipahigayon nga Penitential Walk with Jesus nga maoy nagbukas sa mga religious activities alang sa kapistahan sa Balaang Bata. Puno usab sa mga deboto ang Pilgrim Center sa Basilica Minori del Santo Niño. Diindayag kaayo og mabatyagan ang kainit sa pagtuo sa mga deboto sa Batang Jesus. Nangulo sa Santos nga Misa, si Father Andres Rivera, OSA, Rector sa Basilica Minori del Santo Niño ug ang Vice Rector nga si Reverend Father Danilo Carido. Atol sa unang misa sa Misa Nobinaryo sa kapistahan sa Batang Jesus. Mausap kini ang atong mensahe sa mga wala motuo ug layo ang ilang pagtuo sa Ginoo. That we need to be one community of believers, marching onwards through one faith to the one and only God, Senyor Santo Niño. 5,000 lang ang maximum capacity sa Pilgrim Center. Tungod niini ang ubang mga deboto sa gawas na lang sa Basilica mitambong sa Misa Nobinaryo. Aduna hinoy LED wall nga makita nila ang kalihukan sud sa Pilgrim Center. Gipakatap ang mga pulis, kabumbiruhan, kasundaluhan ug ang ubang mga uniformed personnel ug mga force multiplier aron masiguro ang kaluwasan sa mga deboto. Gani, mga pulis ug mga sundalo ang lakip sa nagsilbing human barricade sa prosesyon. Anausab mga medical station ug personnel sa sud ug gawas sa basilika. Uban ni Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Hapsay ug malinaw sa kinatibukan ang Penitential Walk with Jesus kagiriyang kadlawon isip opisyal nga pagbukas sa 461st nga kapistahan ni Senyor Santo Niño. Matud sa Cebu City Police Office, miabot sa kapin 240,000 ka mga deboto ang misalmot sa maong prosesyon gikan sa Fuente Osmeña hangtod na sa Basilica Minori del Santo Niño. Nagsugod ang maong prosesyon alas 4 kagningang kadlaw. Based sa assessment sa gihimo nga Walk with Jesus nga prosesyon karong ali ng kadlawon, so far pa naman peaceful naman, very manageable ang crowd. Crowd estimate na to, sir? Crowd estimate is more or less 240,000. Based sa assessment sa gihimo nga Walk with Jesus nga prosesyon karong ali ng kadlawon,
So far pa naman, peaceful naman. Very Pipila ka mga tinun-an sa Ibabaw Elementary School sa lungsod sa Cordova, gikatahong nasudlan ug dautang espiritu. Atong sayran ang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Yeses kana ang nanggawas nga istorya nga matud pa maoy hinungdan sa hitabo. Apan ang DepEd buot paladman ang investigasyon. Hinuon gikonfirmar sa DepEd nga tuyong gi sayo pag-dismiss ang klase sa maong tunghaan kaganihang buntag aron di maapektuhan ang ubang mga estudyante samtang may gipahigayon usab nga deliverance. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Gipalanog ang pagrosaryo sa school campus pasado alas 11 kaganihang buntag samtang tag-sa-tagsang gitabang sa mga sakop sa Cordova DRRMO kining duha ka mga grade 6 students. I place myself in the presence of Jesus Christ and submit to His Lordship. Sa usa ka ambulansya, may mga sakop usab sa healing ministry sa Archdiocese of Cebu kinsa ni pahigayon og deliverance ngadto sa gitabang nga mga bata. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang principal sa Ibabaw Elementary School kabahin sa hitabo. Apan matod sa mga sakop sa healing ministry nga lakip sa nipahigayon sa deliverance, 5 ka mga estudyante tanan ang ilang gitabang. 2 ka mga babay samtang 3 usab ka mga lalaki. Sagad kanila mga grade 6 students. Apan naabtan sa RTV Balitang Bisdak kining usa ka inahan nga nikuha sa iyang anak babay nga usa ka grade 5 student human masayod nga lakip ang iyang anak sa mga gitabang. Nagkuha ko sa kong anak na kuan, kanang napudlan mo daw siya kuan Kanang bad spirit ba? Naulian na matod pa ang iyang anak, busa gitugutan na silang makauli. Gisaysay sa bata ang iyang kasinatian samtang anaa pa siya sulod sa classroom kaganihang buntag. Pagkaibaw na ako nadoy nakuyapan kay nakulbaan ko ato niya nikalitrag ka ng gahi akong tiil. Yung paapod napagawas akong mga classmate kay nakakita ko black na gamay. And after ato kay naay say anghel nga ni tupad nako. Sa text message nga gipada sa RTV Balitang Bisdak ni Dr. Sinen Priscilio Polin, Cebu Province Schools Division Superintendent, iyang gipasabot nga nagpaabot pa siya sa report sa school head sa naasong tunghaan kabahin sa hitabo o gidismiss na ang klase sa mga estudyante. Dugang niya, nagpakitabang usab ang district supervisor o ang mga school officials ngadto sa simbahang Katoliko ug nagpahigayon sila og deliverance. Gawa sa mga sakop sa healing ministry sa Archdiocese of Cebu, wala pa muluwat og pamahayag ang pari nga nibisita sa tunghaan. Samtang sa phone interview, gipahibaw ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga nagsugod ang tanan dihang kalit lang nga nihilak ang usa ka babaeng grade 6 student tungod sa kahadlok sa iyang nakitaan sa CR. So ang maestra gipahibaw ang principal, so dito na ang principal. So at that time nga nagto ng principal murag murag kanang kuha ng bata murag nawa sa siyang kuha siguro murag mangisog ba to or what, then gida sa clinic. Sa pangutana kung mas hysteria ba ang hitabo? Di ito yung mas hysteria kay usara magyuto siyang nagsagit daw ang katong duha, naglain lasad kuno ang lawas. Ses matod ni Dr. Jimenez, naulian na ang mga estudyante nga gitabang kaganihang buntag. Samtang ugmang adlaw, balik sa normal na ang klase sa maong tunghaan. Apan sa dili pa magsugod ang klase, may ipahigayon una nga debriefing sa tanang mga estudyante. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina. Nangayo og pasaylo ang babaeng nagpailang vlogger human mangluwa sa mga deboto ug nanapat og otoridad kaganihang buntag sa may Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ini ang report ni Alan Domingo. Kini ang video sa usa ka babae nga gisita sa usa ka otoridad apan namunal naman hinuon kini sa bag nga iyang gidala. Nahitabo kini kanang buntag sa may Osmeña Boulevard sa Dakbayan Sugbo diin ruta sa prosesyon. Ang asong babae giingong nang luwa sa mga deboto ug migaras pagyod sa nagparking nga motorsiklo. Hinuon wa na makuhai kini og video. Gikustudiya sa Abiliana Police Station ang babae nga tawgon lang nato sa ngalan nga Inday Dura.
Sulod sa detention facility, naghilak si Inday Dura kinsa mipadayag sa sangko sa langit nga pagmahay sa iyang nahimo. Giangko niya nga hubog siya ni adtong higayuna apan na hinumdum pa siya nga nang luwa apan wa makaigo sa mga tao ug duna usab kuno siya nadapatan dihang gidakop siya. Human siya nahuwasan sa kahubog nga siya pasaylo sa iyang gibuhat. Wala naman ako kasalanan. Bakit nila ako inuli? Kaya doon na lang mag-ano tapos hindi na ako nakapigil. May sinipa ako isang tao, may dinuraan. Hindi ko na kasi alam yun eh. Hihingi lang po ako ng tawad kasi hindi ko naman yung sinasadyan. Nagpaila ang babae nga usa ka vlogger nga lumad kunong taga Bacolod City apan nagtungha sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Sugbo. Nabalaka si Inday Dura nga maguba ang iyang kinabuhi ilabi na ang iyang pagtuon sa bugasya sa higayon nga tinud-on siya sa pagpasaka og kaso sa mga taong iyang nasad-an. Subay nini na nga siya og ikaduhang higayon nga mag-usab og dili na muusab sa pagpakasala sa uban. Hindi man kasi ako sanay uminom. So ginawa lang naman ako uminom. Kasi na ako anxiety. Tapos hihingi lang sana ako sa ginawa ko yung sasakyan nga na damage. Hindi ko talaga sadya yun. Gihikay na sa kapulisan ang kasong resistance and disobedience to a person in authority o damage to property patok sa mga babae. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nangasemplang ang dagang mga motorista tungod sa kadangog sa kalsada agi sa tinulo sa kandila nga gidala sa mga deboto nga nagprosesyon sa Osmeña Boulevard. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Naabda namo ang 57 anyos nga motoristang si Dante Katipay nga naglingkod na sa Daplin sa kalsada. Human misiga iyang tuhod dihang na disgrasya sa gimanihong motorsiklo. Milihay lang unta si Dante sa laing sakinan nga miliko apan tungod sa kadangog sa kalsada hinungdan nga nasimplang siya. Wala siya magpadala pa sa balanan kay matod niya makayara sa iyang lawas ug nagdali usab siya sa iyang trabaho. Kay kung di pa kuhan siya, di pa kasagaran mo breko nga na, di mo gina mo slide yun. Pero karon ni slide yun ang kong motor. So kumusta man imong lawas ron? Di medyo may kuhan sakit ka may skilid pero sa bukton. Nga kini mga pangos lang. Libuan ka mga deboto ani salmot sa prosesyon kaganiyang kadlawon diri sa may Osmeña Boulevard. Matag usa kanila adunay bit-bit nga kandila og kini nitulo sa kalsada og gituohan sa mga motorista nga mo hinungdan nga dangog ang ilang agyanan nga misangpot sa pagkadisgrasya nila. Matod ni Rodora Ano, traffic constable nga ika-15 na aksidente nga nisimplang didtong dapita. Nagtuo siya nga tungod sa kadangog sa kalsada nga tinuluan sa kandila ang nakaingon niini. Dangog ang kuan tungod sa kaning kandila, tinuo sa kandila sa pagkuan gabi ganyan kadlaw. Pipila ka minutos, duha ka motorista na usab ang nagsunod sa pagkadisgrasya sa samang dapit. Ang hinungdan, mao gihapon ang kadangog sa kalsada. Hinon wa ra magrabihi ang mga motorista nga nadisgrasya og wa magpadala sa tambalanan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihugupan usab sa mga deboto ang puting imahen sa Poong Jesus Nazareno sa Bohol. Nahimutang ang imahen sa Poong Nazareno sa Barangay San Agustin sa lungsod sa Talibod. Puti ang kulor ni ini, sukwahi sa naandan nga itom. Adunay bandera sa Pilipinas ang anaa sa iyang atubangan. Anaa kini sa kaumahan. Matod sa mga deboto, milagroso ang White Nazarene ug wala kuno kini kalainan sa itom nga Nazareno. Kahit anong kulay sa Nazareno, black man or puti, pareho lang din yun na ating Panginoon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakabsan sa kinabuhi ang 56 anyos nga kapitan sa Barangay Tigib sa lungsod sa Oras sa Eastern Samar. Kinihumandong gaba siyang kanhing nakalalis kinsa bago lang nakagawa sa bilangguan tungod sa kasong attempted murder. Matod ni Police Captain Erickson Balbaboco, ang hepe sa Oras Municipal Police Station, nga nahitabo ang krimen alas 7:30 sa buntag niadtong Enero 6. Sa pagbalik sa biktima gikan paghatod sa iyang asawa sa ilang tindahan,
Gingong giatangan ng biktima sa iskinita ug didto na kini dunggaba gamit ang hait na hinagiban. Nakahimo pa pagdagan ang biktima aron mangayo og tabang apan gigukod siya sa sospek aron tiwasan. Nadala pa unta ang biktima sa ospital apan gideklarar nga dead on arrival tungod sa mga samad sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Nasikop ang 46 anyos nga sospek kinsa nagdumili pagluwat ug pamahayag. Sa ngayon po, yung tinitingnan po nating pwede nating maipile na kaso sa kanya is crime of murder. Base dun sa mga statements, accounts ng ating mga witnesses. Musayaw og sinulog dyan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Grand Sinulog Day karong January 18. Base sa post sa social media sa Cebu Province nga ang pagsayaw sa gobernadora kabahin sa iyang prayer offering kang Senyor Santo Niño. Kauban ni Governor Baricuatro nga musayaw ang Danau City contingent. Higpitan pag-usab sa Talisay City Police ang pagpatuman sa discipline zone sa mga barangay sa poblasyon ug tabunok. Kini usa sa natuki atol sa New Year's call sa kadagkuan sa Talisay City Police uban nila ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Kaginang buntag. Matod sa mayor nga angayan lang higpitan pag-usab ang pagpatuman sa discipline zone sa duha ka mga barangay nga mga business district aron kalikayan ang mga disgrasya ug kriminalidad. Subay kini sa natalang mga vehicular accident sa duha ka mga barangay sa tuig 2025. Magtinabangay ang Talisay City Police, City Toda, Anti-Vending Task Force ug uban pang mga departamento sa Talisay City Hall sa pagpatuman niini. The ordinance is there. The ordinance is already there and that we should just fully implement it. To avoid any mga disgrasya. Ang ako lang gud kay kadang paglabang sa daan, kanang ang importante ang paglabay sa ilahang mga basura, importante na naa nagyoy makita nila na nagbantay. For this week, we will focus more on information drive, pagpahibalo sa mga tao, ilabay na katong mga sidewalk vendor, pagpahibalo nga di gid angay nga mamaligya diya sa kilid sa kalsada ug ingon man sab katong mga naay sakyanan kilid sa kalsada nga makapahuot sa traffic. Bisan kun lakip sa apektado sa baha tungod sa Bagyong Tino, kining Monastery Chapel sa Cebu Archdiocesan Shrine sa Jesus Nazareno padayong nangandam alang sa kapistahan ug mang-adlawa. Ang report ni Fem Ridomabo. Niadtong September lang sa niaging tuig, gisugdan ang pagpatuko dining simbahan sa Cebu Archdiocesan Shrine sa Jesus Nazareno sa bag-o nilang lugar sa Barangay Dumlog, syudad sa Talisay. Ug hangtod karon 10% pa lang sa iyang katukuran. Ug niadtong November 4, lakip kining Monastery Chapel sa Jesus Nazareno ang gibahaan atol sa pagkusukuso sa Bagyong Tino. Ang tubig dinhi sa ato ang shrine lampas gid og tawo, no? Moto nga na kuan na apil og humod og kaanod ang mga gamit sa pari, no? Ang sound system, microphones, computer, organ, nga tulo ka buk na wa gyud to tanan. No? Padayon lang gihapon, no? Diha ang pagsukod, no, sa unsa ka lawom ang atong pagsalig sa Ginoo. Apan bisan pa man niini, padayon ang ilang pagsaulog sa kapistahan sa Jesus Nazareno. Pinaagi sa mga gipahulam nga tent sa barangay ug sa Talisay City LGU. Lakip na ang mga bangko ang magsilbi unang lugar kung asa sa ulugon ng mga santos nga misa. Karong adlaw ang bispira sa kapistahan sa Jesus Nazareno. Ilang gihimo ang caravan inay foot procession alauna pasadok dinihang hapon. Gisunod dayon ang santos nga misa nga gisaulog ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma. Samtang ugma ang adlaw sa piyesta dungan sa kapistahan sa Jesus Nazareno sa Quiapo. Sa ulugon ang Pontifical Mass sa alas 3 sa hapon uban ni Cebu Archbishop Alberto Abit Uy. Samtang bisan pa man sa mga hagit nga naagian, ang mga deboto sa Jesus Nazareno sa Talisay City ang hugot gihapon ang debosyon. Nisalig lang gihapon mi ni Jesus Nazareno. Tagaan mi og kuan ba? Strength, hope nga makabangon mi. Nga unta padayon na ni ang construction, daghang mutabang sa pag-construct sa simbahan, pagbayad sa yuta. Samtang panawagan sa rektor sa shrine ang padayong tabang ilabi na pinansyal alang sa kahingpitan sa katukuran sa simbahan sa Jesus Nazareno. Oban ni Clifford Lumayag ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok.
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Bisan dili direktang mo-host og event sa ASEAN Tourism Forum, gusto gihapong mangandam ni ini ang Mandaue City. Nakigtigom si Mayor Junkie Iwano sa mga taga-DPWH aron hisgutan ang pagpahayag sa duha ka mga taytayan. Sa obserbasyon sa mayor, may pipila ka mga dapit sa taytayan nga di pa kaayo hayag. Maong gihangyo niya ang ahensya nga aksyonan kini. Lakip na usab ang pagtan-aw nga hayag ang mga highways nga posibleng agian sa mga delegado. May pipila usab ka mga main roads nga buot masiguro sa LGU ug DPWH nga mapreparar gayud para sa maong kalihukan. Actually, nisulat na ang city ana last year pa sa bridge board o sa engineering until na wala man ya mo to yang girace nga nagianan ra bata sa ASEAN unya no. Although wala event sa Mandaue pero magagagi man ang mga staff o asa. So mo na gipa-priority nila. Naug daw sa sunog ang unom ka mga tindahan sa usa ka beach resort sa San Juan, Siquijor. Ano ang report ni Orchids Lapingkaw. Faulty electrical wiring ang gitumbok nga hinungdan sa pagkaugdaw sa mga tindahan sa usa ka resort sa San Juan, Siquijor. Sa pagiginabi sa RTV Balitang Bisdakang SF of Fort Zacarias Gapol Jr., ang OIC Municipal Fire Marshal sa BFP San Juan, Siquijor. Ang danyo sa maong nasunog naa sa mga estimated 17,000 pesos. Dayon unom kini ka establishment nga light materials. Gilamoy sa kalayo ang mga baligya sa unom ka mga tindahan o walay mga tao sulod sa tindahan dihang nahitabo ang sunog. Wala niluwat og pamahayag ang mga nasunugan apan padayon kini nga nagproseso sa ilang mga papeles aron nga makakuha og hinabang gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Si Teresa David, tag-iya sa tapad nga tindahan nga nasunog, ni saysay nga dako niyang pasalamat nga nadali ra og palong ang kalayo, hinungdan nga wala nitabok ang kalayo sa iyang tindahan. So I actually did some posts for Facebook and then reaching some friends. Maybe we can help in a small way. But the thing is like, you know, we cannot actually, hindi mapapalitan agad-agad yung parang mabibuild. Pero para sa akin, it's like a small community. So I think all of us can rebuild it. Giangko ni San Juan Mayor Robilin Maata Ragay nga nakaapekto sa industriya sa turismo sa iyang lungsod ang nahitabo og plano karon sa lungsod nga i-relocate ang mga vendors nga gawa sa salvage zone. Ato yung strictly follow ang 20-meter zone para maka-inspect. Tungod kay ang iyang reason niya is sa electrical wiring man. So kinahanglan gyud next time nga ato gyud siya nataan ang gitawag og Fire Safety Inspection Certificate. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Naabot hangtod sa Metro Manila ang Sinulog Fever. Sa Taguig, nagpasundayag og performance ang grupong Baguitos Tribe gikan sa Mandaluyong, pinaagi sa Sinulog Dance. Matod sa Sinulog Foundation, giawhag nila ang mga Pinoy sa nagkalain-laing parte sa nasod nga makighiusa sa Sinulog. Gisaulog ang kapistahan matag 3rd Sunday sa Enero aron sa ulugon ang Senyor Santo Niño. Kung kamo ganahan makasaksi sa sinulog sa inyong panimay, tutok lang sa live stream si GMA Regional TV, pinaagi sa among website, YouTube channel ug Facebook pages. Sugod alauna sa hapon sa January 18. Hayan makabuelo na ang construction sa bag-ong Mandaue City Hospital ug City College. Kinihuman nagahinan og pondo ang duha ka mga big ticket projects sa syudad. Ano ang report ni Nico Sereno? Special Assistant to the President and sa miaging adlaw lang gihimo sa Malacañang ang pagpirma sa General Appropriations Act. Si Presidente Bongbong Marcos ang mipirma sa 6.7 trillion budget sa nasod karong 2026. Mao kini ang gamiton para sa operasyon sa gobyerno ug sa mga proyektong ipatuman karong tuiga. Dinhi sa ato sa pagsusi sa mga opisyales sa Mandaue City, nasayran nga naapilan og pondo sa maong budget ang duha ka mga dagkong infrastructure projects. Matod ni City Administrator Attorney Gonzalo Malikon, natagan-an og 415 million pesos ang Mandaue City College.
samtang 450 million alang sa bag-ong Mandawi City Hospital. Damgo para sa Mandawihanon, so para sa Mandawi nga ma-upgrade ang atong Mandawi City Hospital into puhon-puhon, ma-level 2. But of course, this is just the first phase or first phases og ang Mandawi City College at its new site. Kay duna nay magamit nga pondo gikan sa national budget, positibo ang opisyal, kasugda na ang construction. This year, hopefully, I think mga towards the end of the first quarter, summer siguro kay waton man tumuhuman ang detail engineering design. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Misaka ang gidaghanon sa mga turista sa Rehiyon 7 base sa gipagawas nga data sa Department of Tourism. Sa buwan pa lang sa Enero, gipanglantawan nilang moabot sa kapin 300,000 ka mga tourist arrivals. Nakatampo niini ang mga dagkong kalihukan ni atong buwan sa Disyembre ug karon ang kasaulugan sa Sinulog 2026. Matud sa OIC Regional Director sa DOT Region 7, Jelina Asis Dimpas, nga adunay mga turista nga miabot sa miaging buwan ug milugway sa ilang pag-istar nunot sa Sinulog. Gawas pa niini, karong buwan na usab ipahigayon ang panagtigom sa tourism stakeholders sa ASEAN countries. Samtang gilauman sa DOT nga 100% ang occupancy rate sa mga hotels karong panahona base usab sa ilang koordinasyon sa kahugpungan sa mga hotels and resorts. Kini taliwa pa man sa nasinati sa last quarter sa milabayng tuig nga mga dagkong katalagman. Ang bulk of our arrivals in January over the past years tag-as gyud kaayo ta og increase, no? For this year we are expecting more than 300,000 visitors just for the month of 300,000 visitors just for the month of January. Walay daotang panahon nga gibantayan karon ang Pag-asa apan bisan pa niini. Uwanon gihapon ang ubang lugar sa nasod tungod gihapon sa tulo ka mga weather system. Tungod sa panag-abot sa amihan ug easterlies, padayon ang pagpasulabi sa shear line nga naumol gikan sa baga nga kakapananguron nga maoy mihatod sa uwanon nga panahon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, itandi sa milabayng mga adlaw, maminusan ang pag-uwan-uwan sa Eastern ug Central Visayas. Apan, mangandam gihapon kung ugaling mihitabo man ang kalit ug katag-katag nga pag-uwan-uwan. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.